Mga kapuso, malalakas sa pangulan ang nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng Metro Manila. May gutter deep na baha sa bahagi ng EDSA Guadalupe. Sa bandang EDSA Boni naman, may mga motorisang sumilong sa ilalim ng MRT station. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm ang nararanasan sa Metro Manila na nakaapekto rin sa mga karating probinsya ng Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan, Nueva Ecija at Batangas. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms, ang pagulang yan ay inaasahan din bukas sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Patuloy rin nakaapekto at magpapaulan ng habagat, lalo na sa extreme northern Luzon. Gustong patutukan ng isang senador sa pagdinig ng Senado ang Pogo Hub na Porac, Pampanga, kung saan wala pa raw ni isang nakakasuhan sa mga sangkot. Pati ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, nais ding maimbestigahan sa Senado. Nakatutok si Mav Gonzales. Sa Martes ang huling pagdinig ng Senado ukol sa mga iligal na pogo. Sabi ni Senador Win Gatchalian, nais niyang tutukan naman ng Senado ang Porac Pogo Hub. Kung hindi nabibigyan ng spotlight, hindi rin na-file yung kaso at tumatagal. May isang kaso, wala pa na-file dito sa mga personalidad sa Porac Pogo Hub. Bagaman wala pang imbitasyon, gusto rin ng senador na imbestigahan si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na naaresto sa NAIA noong gabi ng Huwebes. Meron kasing isang personality doon sa Bamban, si Mr. Khan. Meron siyang joint account with Tony Yang. At malaki ang perang pumasok dito sa joint account, almost 2 billion pesos. Pag inad natin yung perang yan, swak yung 7 billion pesos na ginamit para ipatayo yung Pogo Hub sa Bamban. Yun yung connection na nakikita ko. Hindi rin klaro pa ngayon kung saan nanggaling yung pera at ano yung pinaggamitan ng pera. Sa Senate hearing na ungkat ang koneksyon umano sa Pogo ni dismissed Bamban Mayor Alice Go. Nakakulong pa rin siya sa PNP Custodial Center at inaasahang ililipat sa Pasig City Jail bukas para sa kasong qualified trafficking. Kaya sabi ni Senador Risa Hontiveros, tuloy pa rin ang investigasyon kay Go dahil sa kanyang non-bailable human trafficking charges. Kaya mananatili siyang nakakulong hanggat hindi napapatunayan sa korte na inosente siya. Padadaluhin din siya sa mga pagdinig ng Senado at Kamara dahil may contempt order pa rin siya. Ngayong linggo naman tatalakayin ng PNP, CIDG at PAGCOR kung sino ang dating PNP chief na nagpatakas umano kay Go at nasa payroll ng dating alkalde. Depende raw sa sasabihin ni PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva ang magiging direksyon ng investigasyon. Kung wala naman talagang basihan, I think it is incumbent upon him to clear this issue, to be fair dito sa ating mga former chief PNP. At at the end of the day, kung meron din naman nga po na mga ebidensya, kung isi-share niyang mga informasyon at pag-validate tayo at meron, ay wala tayong sasantuhin dito. This concerns national security. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Pinalaya matapos makipag-areglo ang SUV driver na nakasagasa at nakapatay sa isang tauhan ng MMDA sa EDSA kahapon. Ayon sa abogado ng SUV driver, sasagutin ng kanyang kliyente ang mga gastusin sa burol at pagpapalibing. Magbibigay din daw ang driver ng cash settlement na sa tingin nila ay sasapat para matustusan ang pangailangan ng mga anak ng biktima na naulila ang 18 anak. Batay sa investigasyon, nagulungan at nakaladkad ng SUV ang biktima habang nakatayo sa northbound lane ng P. Tuazon Tunnel sa EDSA. Personnel siya ng Metro Parkway and Clearing Group o MPCG na sumesenya sa mga motorista habang naglilinis sa kanilang grupo sa isinarang lane. Ayon sa QCPD, isinugod sa pagamutan ng biktima pero hindi na umabot ng buhay. Base raw sa salaysay ng driver sa pulisya, nakaidlip siya habang nagmamaneho at di niya napansin na may tao sa kalsada. Nagsisisi raw siya sa nangyari. Mga kapuso, isa sa mga nakikita ng gobyerno na banta sa eleksyon ang mga deepfake. Ito po yung mga peking larawan, boses at video na layong magpakalat ng maling impormasyon. Kung paano yan lalabanan ng mga otoridad, alamin sa pagtutok ni Nico Wahe. Mga taong pinabata o pinatanda
At pati yung mga nasa litrato, napapagalaw na bilang videos. Ilan lang yan sa mga deepfake o mga peking larawan, boses o video na ginagamitan na rin ng Artificial Intelligence o AI. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, malaking banta ito sa paparating na eleksyon, kaya kailangang bantayan. The public will be misled by a lot of content. So hindi na natin alam kung ano magiging totoo at anong hindi. Nag-uusap na ang CICC at Commission on Election o COMELEC sa mga posibleng solusyon. Kabilang ang content monitoring para matukoy ang mga nagpapakalat ng false information. Right now, we have sufficient technology to detect it. Nauna nang sinabi ng COMELEC na kailangan nakadeklara sa mismong campaign materials na ginamitan ito ng AI at kung ano ang nature at extent ng pagmamanipulang ginawa. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng COMELEC para sa 2025 elections. Dumating na sa National Printing Office ang ikalawang batch ng mga printing machine. Paalala rin ng COMELEC sa mga botante na magparehistro na dahil hanggang September 30 na lang ang voter registration pati ang reactivation ng mga deactivated. Pwede pa rin magpa-reactivate online hanggang September 25. Sa datos ng COMELEC, may 66 million registered voters, pero mahigit 5 million naman ang deactivated, kaya hindi makakaboto. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Dalawang boyadores o mga deboto nagtulakan sa gitna ng prosesyon ng imahe ng Divino Rostro o Most Holy Face of Jesus sa Naga City. Maya-maya, ilang kapwa boyadores ang sumubok na umawat pero lalong lumala ang gulo. Ayon sa pulisya, humupa ang tensyon matapos ng ilang minuto. Ang prosesyon ng Divino Rostro kasabay ng pagdiriwang ng pista ng Our Lady of Peña Francia. Sa fluvial procession kahapon na na-highlight ng pista, nasa 1.5 milyong deboto lumagsa. Nagtapos ang prosesyon sa Basilica Minore kung saan nagdaos ng misa. Ang pagdiriwang ay bahagi ng ika-100 taon ng canonical coronation ng imahe ng Our Lady of Peña Francia. Abiso po sa mga motoristang daraan ng North Luzon Expressway, pansamantalang isasara ang isang lane ng NLEX para sa pagkakabit ng gantry o traffic signs. Simula bukas, hindi madaraanan ng Lane 1 ng NLEX Balagtas northbound bago ang tabang exit ramp sa Bulacan. Isasara rin ang Lane 1 sa NLEX Mapulang Lupa southbound area bago ang NLEX Harbor Lake Interchange sa Valenzuela. Sa Valenzuela pa rin, hindi muna bubuksan ang Lane 1 sa NLEX Torres Bugalion Bridge northbound area bago ang NLEX Harbor Lake Interchange. Hanggang Sabado ang mga isasagawang gantry installation work. Samantala, muling ipinagpaliban ng Department of Transportation ang pagpapataw ng multa sa mga motoristang daraan sa mga expressway ng walang RFID o kulang o walang load ang RFID. Imbes sa October 1, sa Enero na ito, ipatutupad. Mula sa 2,000 pisong puhunan, umalsa ang matagumpay na karera ng isang artisan baker sa Cebu. Ang kanyang mga edible work of art o mga obred maestra sa pagtutok ni EJ Gomez. Kung ganito ba naman kaganda at kabongga ang inihain sa iyong tinapay, kakain ka pa ba? Talaga namang metikuloso ang pagkakagawa. Parang blank canvas ang bawat tinapay. Kuhang-kuha ang ilang religious figures. Eksena sa pelikula. Pati na ang ating double Olympic gold champion na si Carlos Yulo. At ang mga pinagkakatiwalaang mukha ng GMA Integrated News. Obra ang mga iyan ng Cebuano artisan baker na si Marlo Pimentel Lidot na nagsimula sa paggawa ng pandesal at ibang tinapay noong 2010 gamit ang 2,000 pesos na puhunan. Proudly made po talaga, purely Cebuano po as ang Filipino po talaga na handcrafted po. Hindi lang basta-basta na tinapay. Pwedeng magpagawa at magpa-customize sa kanya ng mga artisan bread sa halagang 1,200 to 1,500 pesos. Marami rin daw flavors gaya ng ube, keso, malunggay, kape at tsokolate. Perfect ding pang regalo anumang okasyon, lalo na ngayong Kapaskuhan. Pwede po nating isi-serve or pwede po nating as a gift po during birthdays or any occasions, Father's Day, Mother's Day. Nangangarap pa rin daw siyang magkaroon ng mas malaking pwesto at mapalago ang negosyo para mas maraming makatikim ng kanyang mga obrang fantastic.
Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.